Magandang gabi po. Alas, anong oras na? 8:25 ng gabi ng Thursday dito sa Amerika. Okay. So, nag-read back ako at maraming nag-request na mag-reaction ako tungkol kay Erna. And then, nakikita ko rin, pero hindi ko pa siya pinapanood, yung mga latest vlog ni Pugong Biyahero na yung pag-alis ni Erna, first time sa sinihan, things like that. So, as you know, ang ginagawa ko, nagko-concentrate ako sa one person at a time. So, ngayon, dahil sa maraming nag-request na mag-reaction ako about Erna, so first thing I wanted to do is sino si Erna? Ano bang kwento ng buhay niya? So, napanood ko to 3 months ago, yung itong episode na to, buhos ang luha ko sa dalagang ito, binuya daw siya ng kanyang mga magulang. So, kahit ka lang, ha? of course, mas alam niyong nauna ang kwento niya kaysa sa akin. I-remind ko lang sa inyo na yung mga, syempre, sa dami na ng mga napanood ninyo, no? Na kwento ng mga taong natulungan ni Sir Paul. So, this is a little bit different from sa mga nauna ko nang napanood, gaya ni Mylene, gaya ni Alona, gaya ni si Madeline. Itong si Erna, so she's a little bit, yung dalaga na siya talaga because she's already 18 years old, tama? 3 months ago. And, what do you call this? And, ang kwento niya, para din siyang kay Mylene na binuya din siya ng kanyang mga magulang. Again, we're not going to bash the parents. That is their culture, that is their tradition. And hindi lang yon, hindi lang sa kanilang kultura, hindi lang dahil sa kanilang tradisyon, kundi nandun na rin ang matinding pangangailangan. Okay, so ito yung kumisan ang problema na ang mga matinding pangangailangan kuminsan talaga kumakapit sa patalim para makasurvive. And in this case, again, it is because of culture and tradition. But on the other hand, parents o yung ang mga katutubo na hindi nakapag-aral, so nagiging stagnant. Hindi sila umaayon sa daloy ng current events. So because their lack of education. So they're used already to this kind of life na, okay, once you reach the age of, like back in the old days, nung mga noon pa, 13 years old, 14 years old, 15 years old, pwede na mag-asawa. So they're stuck. Na-stuck sila sa ganong kultura, sa ganong tradisyon. Dahil nga sa lack of education. Isa yon na nakikita kong dahilan. So ngayon, the same story with Erna, na binuya siya. Again, ito pa lang yung first part na napapanood ko. No? I still don't know sa mga sumunod na part ng kanyang kwento kung ano ba yung background din niya. Which naintindihan ko lang sa episode na to na ibinuya siya ng kanyang parents. So now that she has to leave, hindi ko kasi masyadong naintindihan because it's in Bisaya. So now I understand that they are in Davao. She's with her sister and she goes to school without baon. And ang kinakain niya asin, inuulam nila asin. And
You know what? This is the story na so far naintindihan ko tungkol kay Erna. You know what? Kung minsan, ang mga kahirapan na dinaranas natin sa buhay, two things, dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Kung ikaw ay dumaranas ng ang napakahirap na sitwasyon sa buhay, no? One, hardship will either one, make you, or two, break you. So, it will either make you or break you. It's up to you to choose. Ano ang gagawin mo sa mahirap na sitwasyon na yan? Gagawin mo ba yung mahirap na sitwasyon na yan bilang isang inspirasyon, bilang isang tungtungan, bilang isang bagay na pwede mong gamitin para lumaban, or para nang sa ganun ay ikaw ay lumago, tumaas ang pangarap, or hahayaan mo ang kahirapan na yan na magsisira sa'yo, maninira sa'yo, at that's it. So in the case of Erna, sa kaso ni Erna, yung kahirapan na yon o yung mahirap na sitwasyon na yon na pinipilit na siyang mag-asawa ng kanyang mga magulang. Of course, it is one of the reasons, again, like I said, is because of hardship in life. Like the same thing that happened with Mylene, ng kahirapan sa buhay. Dahil nga, pumayag na sila kasi binibigyan sila ng, like, from what I understand, yung lalaki nakapagbigay na ng 21,000 in cash sa family, magulang ni Erna. But, itong kahirapan na to, dito ako bumilib kay Erna, kasi yung mahirap na sitwasyon na yon, ginamit niya yon. Like, she didn't let it break her. Hindi niya hinayaan na yung kanyang pangarap ay masira ng dahil sa mahirap na sitwasyon na yon. You understand what I'm saying? She did not let that hinder her ambition, her goal. Gusto niyang makatapos ng pag-aaral. She doesn't know how. She doesn't know how. She doesn't have the means. Hindi niya alam kung paano niya matatapos ang kanyang pag-aaral because she doesn't have the means. But she believed and she wanted so much to finish her schooling that she said no. She fought for that no instead na mag-ipili. Dapat kung, alam nyo, marami sa atin, pipiliin na lang natin yung madali. Sige na nga, mag-asawa na lang nga ako. Wala rin namang pagpapaaral ang aking mga magulang. Sino ba naman ang magpapaaral sa akin? Wala namang support ang gobyerno, you know? Like, the government doesn't give scholarship, no? I don't know if the government gives scholarship. Or they give only scholarship to the people they know. As always. So anyway, without her knowledge kung paano siya magkakapag-aral, kung paano siya makakapagtapos na mag-aral, she didn't care. She only cared that she wanted to go to school and she wanted to finish schooling instead of getting married. Talagang ipinaglaban niya na kahit hindi alam niya na wala siyang pera, alam niya na walang kakayahan ang kanyang mga magulang na pag-aralin siya, but she didn't care. She wanted to finish her school. She wanted to go to school instead of getting married. So nowadays, or not even nowadays, in her age that time, 15 years old. Alam mo yun, yung 15 years old, yung mga hormones ng mga kabataan, no? Yes, dumaan tayo dyan. Doon ako nagkaroon ng first boyfriend when I was in 15 years old. Actually, 14 years old. And that time, kami ng boyfriend ko,
it's like, okay, we wanted to get married at that age. Like, you see, like, that kind of immaturity that you're only thinking of what you feel, kung ano yung nararamdaman mo. Dahil like, hindi ka matured. But this young girl, sa kanyang edad na 15 years old, wala yun. She is so goal-oriented na ang kanyang iniisip lamang ay makapagtapos ng pag-aaral. Hindi siya yung mga pangkaraniwan na 15 years old na ang hinahanap or even right now, a lot of those 15 years old, 14 years old, what they do is they're going to Facebook, nakikipag-chat, nakikipagkilala sa mga lalaki, they didn't care na pinaghihirapan ng kanilang mga magulang para lang sila yung makapag-aral. You know, they didn't care about those things. But this girl, Erna, she's goal-oriented and she wanted really to go to school. And you know what? Nakita mo dito ko nakita kung paano siya nagpakatatag. Oh, dalawa silang magkapatid in Davao. Pagkain nila, ulam nila asin. Alam mo yon, yung kinakailangan niya kasing maging matapang din para sa kanyang kapatid. Because she has a younger, I think it's a younger sister. Kinakailangan niyang maging matapang para sa kanyang kapatid at para sa kanyang sarili. So yung talagang she has to hold that emotion. Maari siguro na gusto man niya sanang umiyak, you know, because of hardship in life. She didn't do it. She may not have done it, I mean to say, because she's fighting for her future and for her sister who's with her. So she's fighting for that future. And so when this thing happened, let's play it. Kita na, kita. Kahit ka lang, ha? So, when she got that hug, that says it all. Yung pilit siyang nagpapakalakas para sa kanyang ambisyon at para sa kanyang kapatid, sa kanilang pakikipaghamon sa buhay. And here comes Sir Paul. Who gave her a hug. And she could no longer hold back. Yung emotion na kinikim-kim niya, that's there. Fighting to be strong. Fighting to reach her goal. Fighting for her future. Fighting for the future of her sister and her family. Kasi kung minsan, marami sa atin yung kahit nanghihina na tayo, hindi tayo pwedeng manghina. Kasi kinakailangan nating maging malakas para sa ating pamilya, para sa ating kapatid, para sa ating mga anak, para sa ating mga magulang, para sa ating asawa. Dahil kung hindi ka maging matatag, hindi ka maging malakas, maaari kang matalo. So, nakita ko dito si Erna, nakita ko just in this episode, kung paano niya pinili o paano niya talagang pinilit na maging matatag para sa kanyang pangarap. And then, sakalang lumabas ang kim-kim niyang emosyon. Everything na
she was holding para lang siya maging malakas para sa kanya kapatid. Lumabas. All that emotion na kinimkim niya, lumabas nung siya'y binigyan ni Sir Paul ng yakap. Sometimes, the best na pwede nating itulong sa ating mga kaibigan or sa ating mga kapatid or whoever na malapit sa atin na may matinding pinagdadaanan. Sometimes what they need is hug. Sometimes hindi mo kinakailangan magsalita ng marami. All you need to do is to hug that person. Because that is going to help a lot. So, thank you for requesting na mag-reaction ako about Erna. Because nakilala ko ang isang tao na kagaya niya na pinipilit magpakatapang, pinipilit magpakatatag at lumalaban sa hamon ng buhay para sa kanyang pangarap. So, Erna, congratulations. And I'm pretty sure, this is 3 months ago, I'm pretty sure marami ka ng sponsor. I cannot wait to watch more of the episode ni Erna. Like, so far, I really like her story. So, thank you guys for letting me watch her life story. Thank you.